Alright, good morning, magandang umaga. Ayan po, shout out po sa lahat na minamahal nating mga viewers at shout out din sa lahat ng mga OFW. Alright guys, so andito po tayo ngayon sa ating sakahan, no? Ito po ay tapos na pong nasunog yung mga damo na tapos nang na-sprayhan or tuyo na tapos na nating sunog. So ngayon iba-vlog po natin kung kailan po tayo magtanim ng mais or gulay, no? So ito po. Ayan sa likuran natin. So ito po yung sakahan natin dito sa bukid. Alright, so magandang umaga na sa lahat at magandang gabi po sa lahat kung gabi nyo po makita itong napakasimple nating vlog. So ngayon guys, ayan yung paligid natin ay nagapags-pags pa. Ayan, parang may usok. Dahil po napakalamig po yung panahon dito at umagang-umaga ngayon at siyempre yung oras ngayon ay nasa alas 6 pa lang ng umaga. At ayun, pumunta ako dito sa ating munting sakahan. Ayan. Ito po guys, explain ko lang po ito. Ito po ay sakahan, no? Ang itatanim ko po dito ay mais, no? Mais at gulay, no? So pagdating ng araw makapagtanim na tayo, iba-vlog po natin yung pagtanim dito ng mais or gulay, iba-vlog po natin. Iba-vlog ko po. So makikita nyo po yung kung bakit ko po ito sinunog yung mga damo na pa-sprayhan ko na, no? Kasi pag yung damo na pa-sprayhan mo na yan ng chemical, ng mga chemical kagaya ng mga clear out at 2,4-D, pwede po yung damo na pwede po siyang matuyo or pagkatapos matuyo pwede mong ipatapas. Pero ang ginawa ko nung una, nagtapas ako, pero tingin ko hindi ko kaya na mag-isa. Kasi kung magbabayad pa ako ng tao na magtapas, mas malaki yung gasto natin, no? So ang ginawa ko na lang, yung damo na tapos nang na-sprayhan or natuyo, sinunog ko na lang, no? So wala po ditong malaking puno na nasali na sinunog. Itong mga damo kasi normal lang po yan dito sa amin sa probinsya or sa bukid na kailangan linisin, kanya-kanya pong paraan, no? Pwede pong patapasin or tapasin mo, tapos yung natapas na nadamo, diyan lang mabulok, dito lang mabulok sa lupa para maging fertilizer po or abono sa mga tanim, no? Mataba. So, pero ginawa ko na lang talaga, sinunog kasi makapal talaga yung damo, yung lalo na yung overcrop. Alright. So, ito guys. Ang ano na lang natin dito, ang anuhin ko na lang ito. Itong kasi itong parang kahoy-kahoy. Alright. Ayun, napakaganda ng ngayon, parang may usok sa likuran natin. Ayan. Di ba? Napakaganda ng tanawin. Alright. Yan. So dito banda, ang ko dito, gulay. Gusto ko kasing magtanim ng kamatis or kung ano yung maganda, no? Susubukan natin kasi ang klima kasi ng panahon dito is malamig. Kapag taglamig, talagang mga isang buwan or 2 weeks, taglamig po yan. So yung kamatis, sensitive po kasi yan, baka mabulok ba, madaling mabulok. So malugi tayo, no? Tapos nahirapan tayo sa kapital guys. Siyempre yung kapital yung number 1, no? Kasi yung gulay dito sa amin sa bayan talagang napakadiman, no? Malayo pa yung pinagkukunan nila sa sa Pulumulok, sa papunta ng Cotabato, doon sila nagkumukuha ng gulay. So plano ko dito magtatanim ako ng gulay, kahit dalawang variety lang, no? Kahit kunti lang, basta importante may tanim tayo na gulay. Kasi napaka-importante po yung gulay. Andito banda. Ayan, hindi po to masyadong patag dito, no? Andito banda. Ayan. So doon banda. Pero kung makapagtanim po tayo ng mais sa ngayon, mais muna, no? Kunti lang yung itanim natin na gulay at isang variety lang. Kasi sa mais kasi, kailangan din ng
ano fertilizer. Yung abono ngayon ng isang sako nasa 850. So doon pa sa bayan, siyempre pupunta pa tayo ng bayan at bibili ng abono, no? At siyempre kailangan pamasahe nun. 100 ang per sako pamasahe. So 850 plus 100, 950 yung isang sako ng sulfate. Pangpataba po yun sa mais. Kahit gulay, ganun din yung natin gamit na abono. 14-14 na yun, urea, para pangpabunga at pangpataba. So mahal yung abono. Yan yung yung mga farmers dito sa bukid, yung mga katulad kong magsasaka sa bundok. Yan yung problema. Sa sipag, meron po tayo niyan. Pero sa mga puhunan yung kapital ba, para makapagsimula ka talaga, makapagsaka, makapagsarili ka, talagang yan ang mahirap. Kaya yung minsan dito, noon nagmamais ako, tanim ko mais. Diyan sa kabila, yung maraming damo dyan. Diyan banda, na marami na siyang damo, hindi na siya na-maintain kasi nga wala tayong kapital. So, ganun din, no? Mas maganda talaga kung may sarili kang puhunan dito sa bukid. Galing doon yung natin na clearing. Alright. So sa mga viewers ko pala dyan, baka kayo kasi nagsusunog tayo nito, no? So gusto ko lang pong sabihin sa inyo na talagang ganito po yung ginagawa namin dito sa bukid or sa probinsya. So yung iba lang hindi lang nila na-expose kasi nga hindi naman din sila nagba-vlog. So ako pinapakita ko lang talaga po yung buhay dito sa bukid as a farmer. Ganito po talaga, no? So minsan dalawa lang kasi yung option nito. Kapag na-sprayhan mo yung makapal na damo, kagaya nito, ayan, kagaya po niyan, so manipis lang yan, no? Pero kung makapal po yan, pwede mo yang tapasin at mabulok lang sa yung sakahan dito sa lupa para maging fertilizer nga. So pwede mo ring tapasin at pwede mo ring isprayhan. Pag natapos ng natuyo, na-isprayhan, mainita na mga ilang araw, matuyo na yung damo, pwede mong sunugin. So ang ginawa ko, doon na lang sa sunog, kasi kung magtapas ako mag-isa, mas matagalan tayo sa ating pagsasaka, sa ating pagtatanim, madili tayo, sayang yung oras at panahon. Kaya ang ginawa ko na lang, sinunog ko na lang. Yun. Alright. So may mga nangka tayo dito, guys. May mga nangka tayo dito binalot. Ito yung mga nangka natin, Yan. Ang mga nakalagay sa sako. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 bunga yung langka natin. Alright. Basta sun na lang. Susunod na araw, sunod na mga darating pa na buwan, baka may maswerte tayo sa ating pagbablog, no? Sa ating sana makuha natin yung revenue, yung required ni Lolo. Alright. Kasi para makabili na tayo ng bigas at pangailangan natin dito sa ating sakahan. Yun lang talaga yung number 1 na real dito sa pangailangan sa bukid. Alright. So mamaya maghanap ako ng similya ng mais, kasi wala po tayong similya ng mais. Maghanap ako kung may binta at bibili po tayo para dito po natin itanim natin dito. Ang gagawin ko dito, guys, yung kalahati nito sa itong sakahan na ito, kasi 1 hectare ito. Ayan. Ang kalahati po nito doon banda sa taas ay gulay, no? Doon banda sa taas, at dito sa baba naman dito ay mais. Hatiin ko na lang. Pero mayroon po tayong dapat isang hektar, dapat ito mais ito ang itanim dito. Meron po ditong 1 hektar din sa kapatid ko ito, sa kuya ko. Ako din yung nagbabantay or nagtitinan. Kaso nga hindi natin na-maintain, sobrang ang ng damo, ang haba ng mga damo. Hindi ko pa to natapasan. Kasi kung ako lang mag-isa, hindi to matapos-tapos. Kasi 1 hectare.
Ito dito. Yan dito guys, papunta doon sa baba. Ito yung una nating sakahan, no? Sa kapatid ko ito, sa kuya ko. Yan, may mga niyog na yan. Tanim yan ni Erpat. So ito, dapat ang gawin kong taniman ko ng kalabasa, no? Plano ko nito. Yun nga talaga, puhunan. Wala tayong kapital. Siyempre, pagpatapas, and then, anong tawag nito? Pagpatapas, tapos, medisina at pangbili ng binhi ng kalabasa. Ito yung plano ko dito. Papunta doon. Ang itanim ay kalabasa. So dito naman sa lupa ng auntie ko, magkatabi lang sila sa lupa ng kuya ko dito. Ito sa lupa ng auntie ko. Ito yung boundary, itong may niyog. Saka dito sa kapatid ko si kuya. Kapatid ko sa mama. Yun. So dito banda, ito yung mais sana. Ito dito kalabasa. Ito dito solid mais to 1 hectare. Dito kalabasa 1 hectare din, kaso medyo mabigat sa bulsa, no? Wala tayong puhunan sa pagtatanim ng gulay at mais. Kasi yung mga abono, ganun ba? Binhi ng walang problema yung ang problema dito yung binhi ng gulay, no? Kasi pupunta pa tayo doon sa Agri Supply at kukontak tayo doon kung anong mga binhi na meron sila doon available. Gaya ng kalabasa, anong klase, anong variety. Dapat yung mabinta talaga na variety na kalabasa. Tapos alugbati, ganun, yung mga sitaw. Yun yung maganda dito, at saka okra. No, kasi yun yung mga dito, at saka kamatis. Yun ang pinakamahal dito guys, yung kamatis. Napakaano yung kamatis kasi dapat kaya guys, ang gusto ko talaga masimulan na ba, kaso nahirapan tayo sa kapital natin, no, sa budget. Right, ito malinis andito banda kasi lang to tabi lang to sa ating bahay kubo dito sa baba. Andun yung bahay kubo natin, oh. Yun, dun sa gilid. Oh, linis. Yan. Oh, di ba napakaganda dito. So medyo malaki na to kung ito yung mataniman natin ng mais or gulay. Alright.